Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. At muli tayo ay inaanyayahan na mapagnilayan natin at makahingi tayo ng lakas para tayo po ay makadulog o makalapit sa Kanya sa paraan ng ating pong pangungumpisal. Tayo po ay nangangalahati na sa ating pong 40 araw na paghahanda. At ano ang mga pinagmumulan ng ating pagkakasala? Yan ay ang paglabag natin o di pagsunod sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Nagsimula pa ito, narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, kung saan ipinapaalala ng Panginoon kay Moises na ibigay ang mga tuntunin na kanyang ibinigay. At ang mga tuntunin ito ay dapat na itinuturo, dapat na ipinapasa. At ganoon din ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi siya naparito para baguhin, kundi para ipaliwanag at tuparin ang bawat salita, ang bawat tuntunin na ibinigay ng Diyos. Di ba? Dito tayo nagkakasala. Alam naman natin hindi ko nga alam, kasi dapat tayo bilang mga Katoliko, responsibilidad din natin na alamin at unawaing mabuti ang mga tuntunin na ito, ang mga batas na ito. Kasi ngayon talagang malaki ang usapin tungkol sa mga due process, tungkol sa mga batas na tayo mismo umihingi ng katarungan, pero tayo ang hindi marunong magbigay ng katarungan. Sinasabi naman dito sa mga kautusan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng iba, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Pero tayo ba, kailan mo naalala na naituro mo ito sa kahit sinong iyong nakakasalamuha? Kahit sa loob ng bahay.
sa apo, sa anak, naituro mo ba ito? Kung babalikan mo lang, nabanggit mo ba ito sa kanila nung lalo na no, pag maliit pa kasi madaling turuan, madali nilang ma-memorize kasi. Naalala ba? May naalala ba tayo? O minsan nakikipaglaban tayo na kunyari feeling natin, alam na natin ang batas, nakikipag-rally-rally tayo, pero kung babalikan natin ang mga sinabi ni Jesus, paano ba? Sumasalungat ba tayo o ayon ito sa mga tuntunin ng Diyos? So sana po, no? Habang may panahon pa at tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ni Jesus para tayo kunin, sikapin natin din. Kasi may bahagi tayo na dapat gampanan. Ituro ang mga tuntunin. No? Malinaw naman yung sinasabi sa atin. No? Ituro ang mga tuntuning ito. Nang sa ganon, mawala man tayo sa mundong ito, nakakatiyak tayo na magiging mabuti ang kanilang pamumuhay dahil nakaangkla ang kanilang pamumuhay sa salita ng Diyos. At sana din po, no, sa nalalapit din o nagsimula na ang pangangampanya, isa ito sa kailangan natin masuri o tingnan sa isang kandidato. Ang isang kandidato ba ay may takot sa Diyos? No, ang isang kandidato ba ay may pagkilala sa Diyos? Kasi sila itong mga gagawa ng batas. Na mahalaga na sa kanilang paggawa ng batas ay ayon din sa mga tuntunin at pamantayan ng Diyos. Dahil kung ihiwalay natin ang batas ng tao sa batas ng Diyos, magkakagulo lang tayo. Ang batas ng tao ay dapat nakaalinsunod sa batas ng Diyos. Kaya suriin ninyo ng mabuti. Suriin natin ng mabuti. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang. No? Sila ang dapat at inaasahan na gagawa at magpapatupad. Kung tutuusin po sa panahon natin ngayon, napakarami ng batas. At taon-taon, ang dami pang ginagawang batas. Nawawala na nga lang tayo sa pinaka-original na dapat nating sundin. Kasi maraming gumagawa ng batas, napakarami ding hindi tumutupad ng batas. Amen?